Magkano lang sinoli ni Bernardo sa mga dumaang pera sa kanya? Pakita ko lang sa inyo ha. Ito. Itong balita na to. Abot daw sa 800 milyong piso ang halaga ng pera na dineliver ni dating Public Works District Engineer Henry Alcantara kay Zaldico. Kabilang yan sa binunyag niya sa pagharap sa Sandigan Bayan bilang state witness sa flood control case laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Humarap sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Tumayo siyang testigo para sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado sa umano'y higit 92 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nabanggit ni Alcantara ang paghahatid umano ng milyones kay Zaldico noong 2023. Sa kanyang testimonya, nakilala raw niya ang dating kongresista sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naghahanap umano ito ng distritong pwedeng mapaglagakan ng pondo para sa flood control projects. Taong 2022, 519 million pesos ang pondo para sa mga proyekto sa Bulacan sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero sa sumunod na taon, lumobo ito ng 6 billion hanggang 8 billion pesos. Grabe, oh. Pagsisiwalat pa ni Alcantara, Grabe yung paglobo, di ba? nasa 30 hanggang 35% lamang ang natitirang pondo para sa implementasyon ng flood Lupit. control projects. Habang Nako po. 25 hanggang 30% naman ang Nako. napupunta sa mga proponent. May bukod namang 30% na mapupunta sa contractors para sa royalties at retention. Nasa 2% naman ang pinakamalaking porsyentong kanyang nakukuha. Nasa 800 million pesos daw ang pinakamalaking halaga ng pera na na-deliver ni Alcantara para kay Ko. Ginisa naman si Alcantara ng kampo ni Revilla kung makukumpirma ba niyang ibinigay mismo sa dating senador Ayan. Ito kung binigay niya ang mismo. kickback. Pero pag-amin ni Alcantara, hindi niya alam kung naibigay nga mismo kay Revilla ang pera. So, hindi alam. Walang alam. Walang alam si Alcantara kung binigay. Kanino lang niya nalaman? Kay Bernardo. So, anong tawag mo dun? Herse. Sabi lang niya, binigay niya kay Revilla. So, wala kang direct na kaalaman. Hindi ka sure. Diba? Kita niyo yung katarantaduhan? Kita niyo yung kalokohan nila? Walang kinalaman. Hindi nila alam. Basta ang alam niya, binigay ko kay Bernardo. Sabi ni Bernardo, binigay niya kay Revilla. Ang daling gawin yun eh. Ako, halimbawa alam mo sa Pilipinas, uso yan eh. Yung name dropping. Diba? Mahuli ka pa nga lang ng pulis, tawagin mo na. Kamag-anak ko si Mayor eh. Uncle ko si Mayor eh. Sino Mayor dito? Si Belmonte. Nasa Maynila ka. Tanga ka. Hindi, totoo, di ba? Sabihin mo, ito, tito ko, general to. Sa sobrang name dropping, iba nga ang pangalan ng plaka nila, attorney. Di ba? Ganun katindi sa atin. Ginagamit yung pangalan ng iba para makagawa ng kalokohan o makalusot, di ba, sa batas. Etong si Bernardo, siya lang ang nakakaalam. Wala nang ibang tao na nakakaalam na binigyan niya si Revilla. Kung anong ebidensya? Wala. Paano ko sabihin sabihin ko, halimbawa lang ako, di ba nakikita nyo yung picture ko noon, panahon ni Pangulong Duterte, na nanunood siya sa akin, nai-interview ko siya, nakakapunta ako sa Malacanang noon. Paano kung gamitin ko yung pangalan ni Pangulong Duterte at humingi ako ng kickback sa mga congressman? Oy, gusto mo bang malakas ka kay Duterte? Kita mo itong picture na to. Ganun ang hilig ng mga Pilipino. Tingnan niyo si Madriaga. Gamit na gamit si BP Sara Duterte. Kaya ingat na ingat ako sa mga ganyan, mga nang-name drop. Kaibigan ko si ganito, kamag-anak ko si ganito, ninong ko si ganito, kumpare ko si ganire. Wag, ingat kayo sa mga gayaan. Mag-ingat kayo. Eto, hindi, inutusan ako ni Revilla. Ako yung proponent si Revilla dito. Di ba? Hilig nila dyan eh. Paano kung
ginamit lang si Revilla at kinikback yung pera para lang sumunod yung mga tao. I-deliver lang daw kasi ito ng kanyang driver kay Yusek Bernardo. Si Bernardo ang nagsabing si Revilla umano ang proponent. It only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project. Very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally, absolutely false. It's Sa absurd! tanong kung saan galing ang pera, sabi ni Alcantara, ito raw ay galing sa mga kontratistang nag-advance payment umano sakaling lumusot sa national budget ang mga proyekto. Pero itinanggi ni Alcantara na siya mismo ay dawit sa anumang ghost projects. Pinagalitan pa nga umano niya ang mga empleyado sa Bulacan 1st District Engineering Office nang malamang non-existent ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasunod ito ng revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Sa tansya ni Alcantara, mula 2022 ay nasa 10 hanggang 15 beses na nag-deliver siya ng pera kay Bernardo na suma total ay pumapalo ng 1.7 billion hanggang 1.8 billion pesos. Nakatakda namang humarap si Bernardo sa pagdinig sa bail hearing ni Revilla sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles. Ayan, di ba? So, bakit ko kinikwento ito sa inyo? Again, kaya ako, ayoko talaga umuwi dito si Saldico. Kasi, sa tingin ko, babaguhin na yung kwentuhan dyan eh. Bago na yan, sigurado ko. Dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang yan eh. Yariin yan, para hindi na makapagsalita. Kasi nagsalita na eh. Tandaan ninyo, if there is no witness, there's no crime. So pag niyari yan, there is no crime. Mapapawalang bisa yung mga sinabi niya. Tama, mali. Or, you change your story, you're alive. O ano sa tingin ninyo? Kung ikaw si Saldico, anong gagawin ninyo? Kung sinabihan kayo ng ganon. Remember itinuro niya na si Marcos. Itinuro niya pa si First Lady. Itinuro niya na si Romualdez. Sa tingin nyo, safe siyang umuwi dito? I don't think so, ladies and gentlemen. I don't think so. Talagang delicate ang buhay niya dito. Mas mabuting dyan na siya. Dyan na siya at, alam mo yun, dyan siya makulong. Pwede naman siyang makulong dyan eh. Hindi, ako sa akin, mas gusto kong dyan na lang siya makulong eh. Kasi, at least, siya, talagang kahit pa paano, maparusahan siya. Kasi kung dito lang, wala. Pucha. Baka magtayo ng condominium yan dito eh. O kaya maging ano pa yan eh. Di ba, isipin niyo yan ha, baka maging special pa yan eh. Ito ito'y pangkatotohanang usapan lamang ito. Sigurado tayo, hindi yan Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y